morning mga partners. Ako nga po pala si Miros Medrano Tiglaw. Nandito po ako para sa ating training tungkol sa ating dashboard, no po. Marami pa po siguro sa atin ang hindi pa alam yung dashboard natin, no? Unti-unti po natin i-explain, no. Ito po yung total 1 coins, dito po yung total coin safe. Kung once after mining po, you decided na ilagay po sa coin safe, so instead po na dito, mapupunta po siya dito sa total coin safe nyo. Ano pong kaibahan dito sa total 1 coins at dito sa total coin safe? Pag inilagay nyo po yung coins nyo dito sa total coin safe, para po siyang, kung sa bank, para siyang naka-time deposit, no po. Makikita nyo po dito yung maturity date. So, yung maturity date po niya, it means na doon nyo pa lang po siya pwedeng i-exchange. Doon nyo pa lang po siya pwedeng ibenta o ipagbili. No po? So, makikita nyo po dito, it's April 2, 2018. Doon pa lang po niya pwedeng gamitin yung 1 coins niya. So, yun po yung sa coin safe, no po. Then, balik po ulit tayo sa dashboard para po ma-explain po yung iba pang part ng dashboard. So, makikita nyo po dito yung total tokens. Dun po sa mga bago pa lang, may tokens pa po dyan. Ito po, may tokens pa po dyan. Kung nakapag-mining na po kayo, automatic po, wala na po yung tokens, na-convert na po siya into coins. So, ito po yung ranking. Sa mga next video ko po, doon ko po ipapaliwanag sa inyo kung paano po baka tayo mag-rank, kung paano po tayo mag-sapphire, ruby, emerald, diamond, black diamond, blue diamond, etc. So, next video po natin na ipaalam yan. So, dito po sa cash account, yung cash account po is makukuha nyo po yan. Wait lang, close ko. Makukuha nyo po ito kung meron po kayong nakuhang may na-share kayo ng blessing. So, sa network po yan, dyan nyo po mapukuha sa cash account. So, explain ko din po dito sa cash account kung paano po ba yung withdrawal, kung paano po ba makukuha yung pera dito. So, meron po, pwede nyo po siyang i-send cash to upline, send cash to downline, request withdrawal. Ibig sabihin po kung gusto nyo siyang ilagay sa Bankwire or sa OnePay kung meron kayo, o sa China Union Pay. So, dyan po. Kaya lang po yan, may additional charges po pag ginamit nyo po ito. I'm not sure kung 10 euro, I think. So, ang iba pong way pa para ma-withdraw yung cash account nyo is it's either you buy gift codes. So, kung ito po, naka 140, pwede po siyang ibili ng starter code, no po? So, yan, click nyo lang po dito itong buy gift codes. So, pag okay po yung pera nyo sa cash account, nakakabili po kayo ng codes. So, yan, let's say, kunwari, bili tayo, no? Buy gift codes. Wait lang po, medyo mabagal. So, wait lang. Yun. So, by gift codes, tingnan natin kung okay na. Basta kung ano lang po, tingnan nyo po yung what do you call this? Yung mga dashboard nyo, no po? Pindutin nyo lang, wala naman pong ano dyan. Buy now, for example, buy now. So, yan. Pag nag-buy now kayo, makikita nyo dyan yung different packages. Supreme, Infinity, Premium Trader, Tycoon Plus, Tycoon Trader, yan. So, kung bibili po kayo ng starter, kaya lang po, kailangan po may 140 kayo. Then, click nyo lang dyan yung 1.
Let's say 1. So, yan. Pag kinilik nyo po dyan, dito po sa ilalim, click nyo lang yung buy. So, mag-a-appear na po yung codes. And, pwede nyo po siyang ibigay sa mga sa iba nyong downline na nangangailangan ng codes. So, nakatulong pa po kayo sa team kung ibibigay nyo po yung mga cash account nyo. We can accumulate po. Pasa nyo sa upline nyo or sa downline nyo to accumulate po para po makabili tayo ng codes instead of sending money to the banks. Po. So, ito po, trading account. Ngayon po kasi, pwede nyo po siyang ibili ng tokens. Dati po kasi, pwede nyo siya automatic coins. Since under maintenance po, hindi po nakakabili ngayon ng coins. So, tokens muna. So, dito sa trading account, ito, since may 80 pa dyan, pwede nyo rin po siyang pambili. Pero ito po, mag-automatic mining na naman po siya kahit hindi nyo ipambili. So, we decided na i-automatic mining na lang siya. So, kasi pag inilagay nyo dito sa buy 1 coins, let's see kung ano pong mangyayari. So, under maintenance po siya. Nakita nyo, the exchange will be operational in Monday. So, instead, pwede nyo siyang bili ng tokens. Pag binili nyo po siya ng tokens, i-divide nyo yung 80 nyo sa, ito po makikita nyo, tokens. Click nyo yung bid. Ito po yung bid. Click nyo lang yan. Ang number of tokens po, ang minimum is 50. So, ito, since may 80 euro kayo, i-divide nyo yung 80 euro sa 0.191 tokens. So, supposedly, it's 418, I think. So, 79.84 euro. Then, dito po, i-click nyo yung transaction password nyo dito. Once na naklik nyo na po, i-click nyo yung place order. Ito po. So, since alayan na lang natin yan. Bye. Okay, let's back po sa ating dashboard. Eko. Back po tayo sa dashboard natin. Next. Ito po yung total, nasa na tayo, 1 life points. Ito po everyday nag-i-increase po yan, as you know. Then ito po yung kung ilan na yung na-sponsor nyo, nakalagay po dyan yung directly sponsored. Then dito po, since wala pong bonus earn this week, 0 siya. Then ito po yung points left, ibig sabihin po niya, yung strong leg niya is yung left niya. Then yung right, yung weaker leg niya. So once na nadagdagan to, automatic siya, by next week, makikita nyo siya, nandito pa siya sa bonus earn this week. So, after that week, saka siya mapupunta sa cash account, doon nyo po mawi-withdraw yung pera nyo. So, yun po. So, ito yung total bonus earned. Then, dito makikita nyo kung ilang accounts na yung nag-split. Since kami po, nag-join pa kami last year, nag-start kami sa starter, and then nakita namin kung gaano kaganda yung company, nag-upgrade po kami. So, kaya makikita nyo dyan yung account splits, 2 of 2. Kung isang account lang naman po yung meron kayo, 1 of 1. And then, kung meron naman po kayong 3 accounts, makikita nyo kung lahat po yun is undergo na si split, makikita nyo po 3 of 3. Ano po? So, ito po ang napaka-importanting malaman din natin, itong split barometer at itong difficulty increase barometer. Sa split barometer po, makikita nyo 55%. Once na na-reach niya po yung 100%, meaning yung sa mga bago pong nag-join, yung tokens nyo, madodouble po yan. Pero ngayon po, meron pong promo na tinatawag na super split. So, sa super split po, for example po, meron kayong starter. So, yung starter is meron siyang 1,000 tokens. Since may super split po, makikita nyo po dyan, yung tokens nyo, automatic po siya 2,000 tokens. Then, pag nag-reach po ito ng 100%, makikita nyo po yung tokens nyo, magdo-double siya. So, magiging 4,000 tokens po siya. So, once na nag-split na po at nag-double na po yung tokens nyo, ipuput nyo na po siya into mining. So, iyon po yung process na tinatawag na i-convert po yung tokens into coins.
So, ano naman po itong difficulty increase barometer? Kung ito pong split barometer, nakadepend po siya sa dami ng pumapasok na tao. The more na marami po yung nagjo-join dito sa OneCoin, tumataas po yung barometer until it reach nga po yung 100%. Ito naman pong difficulty increase barometer, ito po yung mga coins na namamining na natin. So, once na marami po yung nagmamine, tumataas po itong difficulty increase barometer. So, minsan po, nakaka-affect po dito sa difficulty increase barometer. Kung halimbawa po, yung mga coins na namine na natin is isinisell po natin ulit siya sa company. So, medyo napapabagal din po itong difficulty increase barometer. So, as of now po, meron tayong difficulty na 70. So, dito naman po, makikita nyo yung equivalent price ng token sa euro. Ito, 0.191 cents euro ang token po. Yun naman pong coins natin, ang equivalent price niya po, kung i-convert natin sa euro, is 6.9511 euro. So, yan po yung dashboard natin. And then dito po, makikita rin po natin yung mga pumapasok, yung mga bagong pumapasok, makikita po natin lahat dyan. Okay, yan. So, yan po muna for now, yung mga part po ng dashboard. And then, mamaya po, or sa next video ko po, explain ko pa po yung iba kung paano.